guys, my name is Kat and this is our part 4 of Easy Graduation Makeup Tutorial. You may check part 1, 2, and 3 and we only have one more look to go, yung ating part 5. Videos will be uploaded every Thursday and Friday. I used Pond's Healthy Hydration and Nivea to prep my skin and lips. For our foundation, I used FS in the shade Golden 10 Ecru. Nagmix ako kasi hindi ko alam yung exact shade ko sa kanila. Para sa ating full coverage finish, I used 2 pumps of Ecru and 2 pumps of Golden. Sa pag-a-apply ng foundation, gumamit muna ako ng brush. And this is to apply only, not to blend. Tapos lahat ng part ng muka, nilalagyan ko talaga siya ng foundation. Unti-unti din akong nagbi-build up para sa ating coverage. I highly recommend this foundation kasi kahit full coverage siya, sobrang gaan niya sa mukha. Once we are done applying our foundation, magbe-blend naman tayo using sponge. Tapos, habang biniblend ko to guys, very light lang yung pagtatap ko sa mukha. Sa way na to, nakakatulong siya para magstay yung coverage at hindi ma-absorb nung sponge yung ating foundation. Tapos, kung ano yung excess, nilalagay ko na din siya sa mata. After foundation, para sa ating concealer, I'm going to use Squad Cosmetics in the shade CL2. Tapos, i-blend ko siya using brush. Nag-start ako doon sa lower part ng ating under eye. Ito yung isang way ko to avoid lines since malalim yung under eye ko. And guys, optional tong part na to. Actually, eye primer to, hindi siya concealer. Pero kasi kailangan ko yung pagka-peach niya para hindi mag-grayish yung under eye. Kasi nasa full coverage tayo eh. The more na naglalagay tayo sa ating under eye or eye bags, the more na nag-a-ashy tignan yung mata natin. Pero kung hindi naman problematic yung under eye ninyo like me, pwede nyo nang skip tong part na to. Tapos switch tayo sa sponge para i-blend yung gilid ng under eye. Once we are done, mag-set naman tayo using our translucent powder and I'm using the one from Dr. Sensitive. Dahan-dahan lang yung pag-apply natin para hindi mag-move yung mga nilagay natin sa under eye natin. After ng under eye, lalagyan din natin yung buong mukha natin. Blend lang natin to using our fluffy brush. Sa part na to, yung translucent powder, hindi ko siya pinapagpag. Talagang bine-blend ko siya doon sa ating foundation. This will make our foundation last throughout the day, tapos hindi din siya huhulas at yung coverage niya ay hindi mag-move. Pupunta naman tayo ngayon sa eyes and I'm using Russet by Easy & Co para sa ating transition shade. Yung way ng pagbe-blend natin dito is pa-arch, sinusundan natin yung hulma ng mata natin. Tapos simula gitna hanggang pataas yung pagbe-blend natin. After ng transition shade, ang gagamitin naman natin is darker one and I'm using Clay by Easy & Co. Yung way naman ng pagbe-blend nito is simula gitna, pababa. Lalagyan natin ng eyeshadow yung kabuuan ng eyelid natin. Sa part na to guys, mas maganda na maglagay tayo ng translucent powder sa under eye para sa mga mahuhulog na eyeshadow. Actually guys, nakalimutan ko kaya hindi ako nakapaglagay. Buti na lang walang nahulog, hindi rin kasi powdery yung consistency nito, which is good. Nag-switch na ako dun sa unang brush na ginamit natin para yung gitnang part hanggang transition shade is ma-blend ko ng maayos. Maglalagay naman tayo ng shimmer sa ating eyelid and I'm using Fetish by Easy & Co. I highly suggest to use your finger whenever you're applying shimmer kasi pag brush, nahuhulog lang yung excess product. Yung paglalagay natin, nakafocus lang siya sa gitna, pataas. Tapos yung second brush na ginamit natin dun sa darker eyeshadow, ipang-blend natin siya sa edges ng shimmer.
Once done, proceed naman tayo sa eyeliner and I'm going to use Pink Flash in the shade B02. Ito yung kulay brown. Maganda yung tip nito, manipis, perfect pang line. Tapos, hindi na siya makalat gamitin. Mas prefer ko sa look na to na maliit lang yung wing na gagawin natin. Pero kung gusto mo ng mas mahaba, okay lang naman. Tapos para sa under eye, gamitin natin yung second eyeshadow na ginamit natin, yung darker one. And I'm using Clay by Easy & Co. I suggest na maliit na brush yung gamitin natin para malinis yung details ng under eye. And I'm using Orleans by FS. Guys, sa part na to, I'm not sure kung baking ang tawag dito. Nakakatulong tong step na to para sa full coverage na gusto natin i-achieve. Plus, nakakapag-smooth siya ng skin. Yung way natin is, parang biniblend natin siya tapos medyo pa-press. Guys, wag niyong skip to. Sobrang laking tulong ng step na to. Then we're going to use a bigger brush para sa buong mukha. And this time, biniblend lang natin siya in a circular motion. Para sa ating brown tour, I'm going to use FS in the shade Raja or Raha. I'm not sure. I'm using an angle brush para sa part na to, tapos circular motion lang din yung way nung pagbe-blend. Unti-unti ko lang din siyang binibuild up. Ito yung napili kong step para maglagay ng shadow sa mukha. Kasi kung cream, I think masyado na siyang malagkit since full coverage tong ginagawa natin. Tapos, lagyan din natin yung forehead natin. Lalo na ako, sobrang lawak. Sobrang kailangan ko din to. For our blush one, I'm using Flesh by Easy & Co. You can use whatever you have sa inyong makeup kit, but I highly suggest na medyo peachy yung gamitin ninyo. Pinaka-importanting step din na mag-spray tayo and I'm using Melon Mist by Squad Cosmetics. Kapag medyo matuyo-tuyo na siya, maglalagay na tayo ng highlighter and I'm using Blend by Easy & Co. Magsuswitch na tayo sa bigger brush para mas smooth yung blend ng brown tour blush on at highlighter. Nakakatulong tong step na to para mawala yung harsh line ng pisngi natin. Tapos highlighter din sa tip ng nose at sa upper part. Para sa nose contour, I'm using Eclipse by Easy & Co. I suggest na pang contour talagang ilagay natin sa ilong natin para mukha talaga siyang shadow. Unlike sa brown tour na ginawa natin na nag-a-add ng peachy tone or sun kiss sa mukha natin. Then I'm using a clean brush para i-blend yung gilid para mas mukha talaga siyang shadow lang. I'm using a nude eyeliner by Wet n Wild. Actually medyo pinkish to. You can use whatever you have. I suggest na kung meron kayong beige, yung beige na lang. For our eyelash, I'm using my most natural false eyelashes. Ilalagay natin siya once na medyo tuyo na yung glue. Pag okay na, we're going to use brown eyeliner and I'm using the one from Nichito. Lalagyan natin yung upper part ng waterline para mag-blend yung false eyelashes doon sa pinaka-eyelashes natin para mawala yung gap. I'm using this eyebrow pen by Bia. Sobrang nipis din ng tip nito. Perfect pang outline ng kilay. Unti-unti lang yung paglagay natin para malinis yung stroke, para mas mukha siyang natural. And then I'm going to use this eyebrow gel from Vice Cosmetics. One more thing guys, yung spoolie mismo ng product, hindi ko siya ginagamit pang blend. Pinanga-apply ko lang siya. Then, I'm using another spoolie pang blend talaga para mas malinis siya.
and para mawala din yung mga chunks ng gel. For another detailing part, gagamit tayo ng maliit at precise na brush para i-highlight yung lower part ng ating eyebrow. Ayan, kita nyo ba guys? Parang line siya. Mag-i-start tayo dyan. Malaking tulong tong step na to para makomplement yung shape ng eyebrow at yung kulay ng eyeshadow. And ganito yung itsura ng brush. Tapos gagamit tayo ng another clean brush para i-blend yung harsh line. Ayan guys, double checking! For our lips, I'm using Bronze by Fashion 21. Powdery finish to parang matte. But if you want to add gloss, it's fine. I highly suggest lang na go for matte or powdery finish. Kasi nako-complement niya yung makeup na ginawa natin. Last but not the least, maglalagay tayo ng highlighter sa ating tear duct. Mascara pa nga pala guys, muntikan ko nang makalimutan. Maglalagay din tayo sa ating lower lash. Sa setting spray naman, I'm using Acne Soothing by Dazzle Me. Maganda to kaso sobrang strong talaga ng spritzer niya. Nakaka-overwhelm talaga. Let's double check and appreciate the makeup. And we're done. Picture picture! Thanks for watching!